At eto na nga ang part 2 ng La Union vlog natin. Balik ka dito na nga pala namin dito sa may Baknotan, La Union. Around 9 na nga pala sa mga oras na ito at magche-check out na rin kami dito sa Transient. Dahil lilipat na kami sa may Lazarine. Pero bago ang lahat, magta-tricycle tour muna tayo. Bali nagrenta nga pala kami ng tricycle tour dito. Para samahan at dalhin kami sa iba't ibang tourist spot nila na napili namin sa package. Bali una namin pinuntahan yung Baluarte Watchtower at pangalawa naman ay itong Pebble Beach. Buti na lang talaga nagka-araw kasi muntik na namin i-cancel itong tour namin. Kasi mula madaling araw hanggang umaga umuulan pa rin pero buti na nag-stop siya sa oras ng alis namin. Kasi yung pinaka gusto ko lang talaga naman puntahan dito yung Pebble Beach nila. Ang ganda-ganda kasi sa picture pero mas maganda pala siya sa personal. Sunod namin pupuntahan sana itong bahay na bato pero napag-decide na namin na wag na pumasok. Kaya dito na lang kami sa may Bato de Luna. Na sobra naman kasi sa init kaya talaga nagbawas na lang din kami ng pupuntahan. Kahit na magkakalapit lang naman sila. Muntik pa nga din namin ayawan pumasok dito sa Bato de Luna. Pero buti na lang pumasok kami kasi ang ganda din sa loob. At dahil around 1 PM na rin siguro to, napag-decide na namin na mag-lunch na dito sa may Galater Restaurant. Bale, seafood buffet nga pala dito. At tabing dagat lang din siya. Kaya mas gaganahan kang kumain dito. At isa pa, affordable din dito dahil sa halagang 450 pesos per head. May enjoy mo na yung mga iba't ibang putahe nila. Uy, lalo na tong bagnet nila. Nakailang balik ako. Mula umpisa hanggang dulo, puro bagnet lang talaga yung kinukuha Pero syempre may gulay-gulay din para balance. After namin mag-lunch, may tatlo pa kami pupuntahan. Sa may White Sand, Man-Made Forest, at sa Imuki Island. Pero dahil hindi nagpakita yung White Sand, dito na kami sa may Man-Made Forest dumiretso. Akala ko picturean talaga dito, pero hindi dahil kalsada pala talaga siya. Pagkatapos sa Man-Made Forest, dumiretso na kami dito sa may Imuki Island. Kaso nga lang, wala na kami nagawang activity dito. At hindi na rin kami pumunta doon sa dulo. Dahil medyo napagod na rin kami. Kaya naman, napag-desisyonan namin na mag-check-in na kami sa may Lazarine dahil around 3 PM na rin neto sa mga oras na to. Hindi ko nga pala akalain na sobrang lapit lang ng Transient at saka itong Lazarine. Kaya na-discover namin, magkalapit lang yung Transient at saka itong Lazarine. Tawa kami ng tawa dahil hindi naman pala nalalayo yung pinaglipatan namin. Pero iba din naman kasi talaga yung ganda din dito sa Lazarine. Tapos may pa-welcome card pa sila. At saka yung room na nakuha namin, katapat lang talaga yung pool. Kaya pagkalabas mo, pwedeng mag-swimming ka na kaagad. Tapos napansin namin na may araw kaya naman pumunta agad kami sa may dagat. Dahil mukhang matutupad yung gusto ko na masilayan yung sunset dito sa La Union. Kaya naman tuwang-tuwa ako sa mga oras nito dahil talagang may sunset nga. Hindi man siya katulad nung ina-expect ko pero at least 'di ba nagpakita yung araw. Tapos ito kumulimlim na ulit. Kaya napag-decide namin ng kapatid ko na mag-swimming na lang ulit dito sa may Lazarine. Dahil kinabukasan nga ay magche-check out na kami. Kaya naman talagang sinusulit na namin yung pag-stay dito. At after nga namin mag-swimming ay ito nga at magdi-dinner na kami. Bali umorder na lang din pala kami sa may Rojo Cafe plus Bakery. Parang kapartner ata nila yun kaya magkatabi lang sila netong Lazarine tsaka yung Rojo. Kaya siguradong hindi ka magugutom sa pag-stay mo dito. And after ko nga mag-dinner, tambay muna dito sa labas. At eto na nga, matutulog na kami dahil napagod talaga kami sa maghapon. Kaya naman, see you na lang sa aming part 3 at day 3 ng La Union trip.